Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more updates. Naghain na si dating Office of the Vice President spokesperson Attorney Michael Powa ng entry of appearance sa Supreme Court bilang co-counsel ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang impeachment trial. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Isidre about dito. So, inaasahan ko na gagawing kasama ng legal team si Attorney Mike Powa kasi sa totoo lang pwede po silang magtago sa sa principle ng lawyer-client confidentiality. Makikita po natin ang isa na namang attempt to deflect. Kung totohanin naman na gusto talaga ni Attorney Mike Powa na kaibigan natin na sabihin ng totoo, meron silang pagkakataon nung panahon ng investigation sa good government. Pero sa natingin ko dito sa hakbang na ito na ginawa ng kampo ni Vice President Duterte, sa tingin ko pagpigil to para kay Mike Powa na tumistigo sa impeachment court at magsabi ng totoo. Titingnan natin kung ano. Naniniwala naman si House Assistant Majority Leader at Tingog Representative Jude Isidre na ang pagsasama kay dating Department of Education DepEd spokesperson Michael Powa sa legal team ni Vice President Sara Duterte ay may tuturing na isang taktika di umano ng Duterte camp para makaiwas siya sa pagtestigo sa impeachment trial. Sa ginanap noon na press conference noong Martes, Marso 4, sinabi ni Isidre na dahil nagsilbi si Powa bilang tagapagsalita ng Office of the Vice President OVP at dating Undersecretary ng Department of Education DepEd na pinamunuan ni Vice President Sara. Marami itong nalalaman tungkol sa kontrobersya sa misteryong paggamit ng 612.5 million confidential funds ng dalawang tanggapan. At dahil bahagi na siya ng defense team, hindi na maaaring obligahin ang impeachment court si Powa na tumestigo. Ang pagiging bahagi ni dating DepEd spokesperson Michael Powa sa defense team ni Vice President Sara Duterte, isang pagtatangka umano na pigilan ang kanyang pagtestigo sa impeachment trial. Ang pagsusumite ng entry of appearance ay paraan para may pabatid sa korte na nire-representa nito ang petitioner sa kaso. Matatandaan na una nang naghain ng petisyon ang pangalawang pangulo sa kataas-asang hukuman para kwestiyonin ang legalidad ng ika-4 na impeachment complaint ng Kamara laban sa kanya. Petition for certiorari and prohibition ang inahay ng bise noong February 18 kung saan ipinasisilip nito sa korte kung may nagawa bang grave abuse of discretion ng Kamara sa kanilang verified complaint na sinamite sa Senado. Humiling din si VP Sara sa kataas-asang hukuman na magpalabas ito ng temporary restraining order para hindi umusad ang trial sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon sa bise, nalabag ang 1-year ban sa naturang impeachment proceedings kung saan hindi illegal ang paghain ng higit isang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Matatanda na 3 impeachment complaints ang inhain noong Disyembre taong 2024 pero hindi ito inaktuhan ng Kamara. Ang ika-4 na reklamo inhain noon lamang Pebrero ngayong taon. Ang Korte Suprema naglabas naman ng kautusan sa Kamara at Senado na sumagot sa petisyon. Sila dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang biyanan ng bise na si Attorney Lucas Carpio Jr., si Attorney Philip Siegfried Fortun, Attorney Gregorio Narvaso Jr., Attorney Roberto Batong-Bakal at si Attorney Sheila Sison ay ang mga una ng kasama sa defense team ng pangalawang Pangulo para sa impeachment complaint. Nagpapasalamat naman si Powa sa pagtitiwala sa kanya ni VP Sara at ang pagiging co-counsel daw nito sa bise ay bunga ng kanilang pag-uusap. Sinabi pa nito na mahalaga ang inhaing petisyon ng ikalawang Pangulo sa kataas-asang hukuman dahil sa mga bagay na dapat ma-address pagdating sa legalidad ng impeachment complaint. Ano nga ba ang magiging role ni Attorney Michael Powa sa impeachment trial, lawyer or witness? Bilang naging legal counsel ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Powa ang dating spokesperson ng DepEd. Maaaring nagtataka, ginagamit ba ng kampo ni Vice President Sara si Attorney Powa para patahimikin itong bilang key witness sa 125 million confidential fund issue? Why it matters? Bilang dating DepEd spokesperson, si Attorney Powa ay malamang may first hand knowledge sa paggastos ng CIF.
Ngayong siya ay Vice President Sara impeachment, maaari ba niyang gamitin ang lawyer-client privileges para umiwas na maging witness sa impeachment trial? Is this a tactic of block his testimony? Ang mga tanong ng bayan, sakop ba ng lawyer-client privileges ang mga impormasyon na nakuha ni Attorney Poe bago siya naging defense lawyer ni Vice President Sara? Kung may nalalaman siyang mahalagang detalye tungkol sa CIF, pwede ba siyang mag-compel sa Senate para maging witness? Kung walang tinatago, bakit kailangan bigilan ang isang posibleng witness? Will Attorney Poe stand by the truth o ipagtatanggol niya si Vice President Sara sa impeachment trial? Si Michael Poe ang pinakabagong miyembro ng legal team ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial na initial na naka-schedule sa Hulyo 30. Matatandaan na siya ang dating Undersecretary at Chief of Staff ng DepEd at ang dating spokesperson din ng OBP. Nag-resign siya bilang spokesperson ng opisina sa kalagitnaan ng investigasyon ng Kamara sa alleged misuse of funds ng OBP noong November 2024. Kaugnay naman nito, inungkat ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro ang giit niyang award ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Organized Crime and Corruption Reporting Project matapos ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ang mga Pilipinong magalit sa gobyerno. Patutsada pa ni PCO Undersecretary Claire Castro noong 2016, runner-up lang noong 2017, mag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na ang naging awardee at kinilala being the most corrupt na politiko. Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun nung noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes. Wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya
ang suggestion na ito ni VP Sara. Kaugnay sa mga issue na ito, mahalaga ang inyong opinion. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.